Noong nakaraang taon, tinutukan ng buong bansa ang kauna-unahang pagsubok ng mga Pilipino upang marating ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Isa sa mga nagtagumpay, si Romy Garduse, na sa pag-abot sa kanyang pangarap ay nagbigay karangalan sa ating mga Pilipino. Nasa summit na ako! Ngayong gabi kasama natin si Jiggy Manikad na nag-cover ng expedition sa Mount Everest. At syempre si Romy Garduse, yung mountaineer na umabot sa summit mismo ng Mount Everest. Good evening sa inyo, gentlemen. Ganda gabi eh. Good evening. Romy, ano yung pakiramdam na nakarating ka na sa tuktok ng pinakamataas na bundok sa planeta? Two-sided yan eh. Una, nandun siyempre yung, nandun yung feeling na proud ka dahil somehow natapos mo na yung matagal mo ng pinangarap. Sa wakas, nasa summit na ako! Yung other side of the coin yan eh, parang kailangan mag-isip ko pa ng something na mas makabuluhan or something na mas mahirap. Yung pressure naman na angle, nandun yung gusto mo rin tulungan yung mga ibang athletes o ibang tao na i-pursue yung kanilang sariling Everest. Parang ganyan. Libo-libong tao ang nauna actually sa mga Pilipino sa pag-aakyat ng Mount Everest, no? Yeah. Bakit importante pa rin para sa Pinoy na umakyat dito? At that time, nung ina-attempt pa lang natin siya, gusto lang natin din, patunayan once and for all na hindi porket, tropical people, tropical person tayo, o tropical country tayo na yung mga mountaineers natin sanay lang sa mga jungles, di ba? Kaya rin natin na umakyat ng ganong kahirap na bundok. Na-impart natin yung thought na yun sa mga Filipinos na kahit pala gaano kahirap o gaano ka-imposible tignan, kaya din palang i-pursue. Si Romy talagang mountaineer, no? Ikaw, reporter, hindi ka mountaineer. Hindi ako mountaineer. Pero sumama ka dun sa Everest. Paano ka naghanda para dun sa expedition na yun? Nagkaroon ng preparation yung GMA News and Public Affairs para dito. Merong team of doctors, nutritionists na naghanda talaga. Inihanda kami physically, mentally para dito. So, everyday meron kaming jogging, merong weightlifting na ginagawa sa UP. At bukod doon, meron kaming diet na sinusunod para daw pagdating sa base camp, hindi kami gaano manibago at malakas yung katawan. Hindi ka naman kinabahan para sa kanya. Hindi na, malaki na yan. Alam ko naman kaya. Marami kasi talaga pupunta ng base camp. Okay naman yung Sherpa na kasama nila. So I'm sure naman, maaalagaan naman sila. Mas worried ako sa climb ko. Pero ano yung mga experience doon na hindi mo malilimutan? So maraming aspeto yung mga memorable ka nga. No? So nandyan yung, of course, nandyan yung summit. Yung first time ko na tinawid yung Kumbu Icefall, kakaiba experience yun. Dati kasi naririnig mo lang, napapod mo sa TV. Yung tipo nakikita mo yung mga crevasse na tinatawid mo. So, kakaiba experience. Yung isang naalala ko rin yung sa Southeast Ridge. So, going down from Hillary Step, 28,000 feet yun. So, imagine, sea of clouds. Yung climbers, kita mo, paliit. Tapos, bangin left and right. So, kakaibang feeling na nandun ka mismo na naglalakad pababa dun sa ridge. Pinapahirapan tayo nito. Of course, sa base camp, nandun yung mga pakikihalubilo mo sa crew, nandun yung mga Sherpa namin na makukulit din. So, masaya ang atmosphere siya sa baba. Kumbaga, hirap ka sa taas, pagdating mo sa baba, makaka-recover ka kaagad. Ang hindi ko malilimutan talaga dito, ang bagal ko mag-isip. Yung word na sasabihin ko, nakakalimutan ko pa, or yung script na susulatin ko, hindi ko matype. Parang blanco talaga. Dahil nga kulang yung hangin. Tapos yung pagod, yung sa ganong condition na napakalamig pero napakatalas ng araw. Para mas makadagdag, pangpainit, itong mga botelya ko ng tubig, nilalagyan ko mainit na tubig, saka ko nilalagay sa loob. Bulalog. Tapos ang mahirap pa, yung matutulog ka dun sa tent ng ilalim, lupa at bato lang, yelo at bato lang. So, napakalamig talaga. Walang mga mattress doon, Meron, pero tumatagos pa rin eh, kahit ganun eh, sa sobrang lamig.
Bakit ka ba umaakyat ng bundok? Tinanong ko na rin sarili ko yan. No, sabi ko nga dati, parang path ko siya to self-discovery. Yung parang living on the edge principle na the closer you are to the edge, parang mas marami kang fulfillment na makukuha. So parang ganun yung experience ko kasi sa mountaineering. Delikado siya pero I get a lot more dun sa activity. Congratulations sa bago mong programa, Born to be Wild. Yeah, thank you. Pressure. At congratulations, nakasurvive ka ng Everest. Salamat din. Panoorin na natin, Romy Garduce, Diary ng Isang Mountaineer. Mount Everest ay bahagi ng Himalayan Mountain Range. Nasa pagitan nito ng Nepal at Tibet. Kung ang pinakamataas na gusali sa buong daigdig, ang Taipei 101, ay may 101 palapag, ang Mount Everest 3,519 na palapag ang katumbas. Group of climbers. Malupit ang bundok sa mga nagnanais umakyat dito. Peligro, sakuna, at kung mamalasin, kamatayan na naghihintay sa mga umaakyat sa Everest. Lagpas sa 10,000 tao na ang nangahas-abutin ang tuktok ng Mount Everest. Halos 2,000 lang ang nagtagumpay at mga 300 ang namatay. Pero sa kabila ng peligro, marami pa ring tulad ko na gusto itong akyatin. Nasa path siya nung, towards self-discovery and self-enrichment yung tawag ko. Isang hamon ito na gustong-gusto kong harapin. Lumaki ako sa Balanga, Bataan. Ako ang bunso sa 10 magkakapatid. Mahiyaing bata ako noon, hindi pa lalabas ng bahay. Pero mahilig na talaga ako sa sports. 1991 nang sumali ako sa UP Mountaineering Club. Dito talaga nagsimula ang mga adventure ko. Sinuyod ko ang buong Pilipinas at inakyat ang mga bundok mula Luzon hanggang Mindanao. Inakyat ko ang mga sikat na bundok sa ibang bansa. Kahit marami-rami na rin ang bundok na aking naakyat, nananatili ang isang pangarap. Taong 2005 pa lang nang lumapit ako sa GMA 7. Sa tulong ng GMA Everest team, lalo naging malinaw ang aking daan patungo sa Everest. Sa aking pagpunta sa Nepal, baon ko ang suporta at dasal ng aking pamilya at mga kaibigan, pati na rin ang aking mga kababayan. Good morning. That's why you're waking me up. Can you imagine? I even dreamt of this RB gun device. Shit, we really have to throw this into bed. A good sleep? Yeah, very good. Very long. More than 10 hours. Alright. Come to. Walang shortcut sa pag-akyat sa Mount Everest. Matagal ang aklimatisasyon para maka-adjust ang katawan sa mataas na lugar. Yung human body kasi, designed actually yan na nakatira tayo sa sea level or at least close to sea level.
wherein yung richness ng O2, kumbaga makapal siya, thick air. As you go higher, as you increase altitude, panipis yung hangin. Like between 18 and 20,000 feet, mga 50% na lang air niyan. Halos isang buwan akong pabalik-balik ng mga camps para masanay ako sa mataas na lugar. Narating na rin ng GMA Everest team ang Kathmandu, ang kabisera ng Nepal. Pero muntik pang di matuloy ang coverage namin. Muntik na maharang yung mga equipment namin kasi bawal nga dito sa Nepal dahil dun sa crisis na kinakaharap nila ngayon. Pero nung may paliwanag namin na isang Pilipino ang magtatangkang umakyat sa Mount Everest, si Romy Garduse, kagad silang naniwala at pinayagan kami makapasok dito sa Nepal kasama yung mga broadcast equipment namin. April 27, on the way to Camp 3. Ayan, malapit na kami sa dulo ng glacier. Punta doon sa Lhotse Face, punta sa Camp 3. Galing, ganda ng lugar. Marami nang nag-check out ng trail for acclimatization. There's another ladder. Good day, nice day. To this day, kinukonsider ko pa rin yung trip ko to Camp 3 from Camp 2 as the most difficult day of the climb. Pagka nga, iniisip ko nga the other day kung ang mas mahirap yung Summit Day or Camp 3, parang mas naaalala kong mas nahirapan ako yung nag-climb ako from Camp 2 to Camp 3. Yung Camp 3 is the Lhotse Face, the Lhotse Wall. So you can just imagine, you're doing that exercise between 21 to almost 24,000 feet. Napakatinay yung air, tapos vertical pa yung dinadaanan mo, you're only using rope. Tapos yun nga, very steep. So yun yung pinakamahirap na part. At sa wakas, matapos ang 11 araw na paglalakad, Base Camp, Mount Everest. Welcome to base camp. Whoa! Ilan tayo sa summit? Nahulab. Ito naman. Siligang. Parang siligang, pare. Tapos may gulaman. Sarap. Ako, gusto ko na matulog. Pula. Buti nakarating ka na. Napahirapan tayo nito. Ilang linggo na rin akong walang nakakausap na Pinoy, kaya miss ko na rin magtagalog. Big moral boost yun for me kasi, uy, marami ng Pilipino. Para nakakatuwa. Galing, compatible pa na. Pagdating nila, kain agad kami ng tanghalian sa kitchen tent. Handa ni Romy dito, sinigang na baka. Tapos may french fries, may salad, tsaka may beans. In terms of pagkain naman, kompleto naman yung supply namin doon. Meron kami yak meat. Ano yan, Romy? Yak steak. Oh. Whoa! Wow! Talaga. Welcome cake. It's a real cake. Welcome cake! It's cupcake. palatawa si Romy. Masayahin tao. At ang napansin ko, pag wala si Romy sa base camp, tahimik yung tent namin. Kinakapit yung gym. Alam mo, matatanggal to pag malakas hangin. Yung tubig inumin namin galing sa nagyayelong ilog. Kada araw, mga 5 oras lang pwedeng kumuha ng tubig dito. Pagdating ng hapon, yelo na ulit yun. Kaya umaga pa lang may nag-iipon na ng tubig. Naglalaba rin kami. Minsan naliligo kami.
Madalas dahil sa sobrang lamig sa base camp, nag-ielo yung mga damit na nilaban. Kapag naglilinis ng katawan, konting hilamos lang, okay na. Kakaiba naman ang pagdumi namin dito sa Portalit. Maliit lang siyang parang pahabang tent na vertical na merong kami nilagay na drum sa ilalim na replaceable. Kasi sa Everest Base Camp, hindi allowed ng National Park na mag-iwan ng anything. Yun yung pinakamahal na cargo yata na binababa from base camp. I think it's like 75 rupees per kilogram per day. So you can just imagine. Kaya tayo uwak dito eh. Hapon hanggang gabi, umaabot na ng -5 hanggang -20 degrees centigrade ang temperature. Nang gabing yun, Pinoy food ang niluto ng aming 3 Nepali cook. Third month ko na to, so anything na medyo kalasa niya, masarap. Pwede na. Sarap. Nahirapan sina Jiggy sa unang gabi nila sa base camp. Ayoko na, brad. Sobrang lamig. Ang lamig. Pare, inukumutan ko yung paa ko. Lamig, brad eh. Parang magigiba itong tent sa lakas ng hangin sa labas. Tapos yung mga namuong yelo sa kisame niya, nalalaglag na. Habang inaayos ng GMA team yung kanila equipment, ako naman inaayos ko yung final plans para doon sa summit assault ko. Sa tulong ng mga kasama ko Sherpa, yan, nilatag din namin yung mga kailangan sa pag-akyat. Sorry. We can climb easily, no? Yeah. Slowly. As long as we have enough rest, we follow our own plan. Si Lakparangdu, 3 beses na nakatuntong sa summit yan. Siya yung tumatayong sirdar o yung leader ng grupo. Siya yung kasama na magbubutas ng daan patungo doon sa tuktok ng Everest. I will promise the Filipinos and maybe you must get the summit, yeah. And also thanks for organizing the journey. Si Lakpanurbo naman na naging cameraman para doon sa Discovery Channel, ang magiging cameraman ko papunta sa summit. Si Pasang ang magpapadala naman ng pictures at video ng pag-abot namin sa tuktok. So I will be sending the picture of Romeo from the top of Everest using this set. Try to send the picture as early as possible to Manila. Mula ibaba hanggang tuktok, sila yung kasama ko sa pagtahak ng Mount Everest. Yung approach kasi ng climb na to is the traditional expedition approach. So it means meron kang support team, meron kang climbing team. Ang role niyan, mag-establish ng camp, mag-akyat ng O2, mag-akyat ng supply, pagkain at saka fuel nung stove namin. Take care, my friend. Bye-bye. Nurbu. Matapos ang may 3 buwang paghihintay, ito ng pinakahintay na pagkakataon ni Romy, isang magandang panahon, papunta sa tuktok ng Mount Everest. Excited ka na? Sa first part, hindi. Kasi trabaho yan, mahirap yan. Pero above Camp 3, yan. Medyo mas exciting kasi ang tawag ko dyan, unfolding mystery na dati nababasa mo lang yung mga names. Ngayon, mabivisit mo na. May mga Geneva Spur, mga Hillary Step, may mga ganyan. Pero di ba sinasabi nila na yung pag-akyat 50% pa lang yun. Hanggang summit 50%. Tama ba yan? Oo. 50 kasi kailangan bumalik ng buhay. Sabi nga ng ibang tao, summiting is optional. Going down is mandatory. Malaki naman chance of success, disperse yung resources natin eh. So nauna na yung dalawa, mayroon pa sa north, tayong huli. Siguro naman isa sa atin suswerte.
Maybe I'm going to wish you luck. Thank you. Yep, I'll see you there. Yeah, look out. The mountain is always there. Yeah, you can always go back, right? Yeah, sure. Yeah. Okay. In one piece. Yeah. Okay, see you there. Yeah, sure. Yeah. Ilang sandali pa lang umakyat si Romy, nagimbal kami sa nakita namin. Lumaki tol! May avalanche at parang tatamaan si Romy. Aabot na sila. Inabot nga. Mamaya papunta na sa akin, inaabutin ako. Pero puro puti lang naman. Hindi naman siya dangerous kasi wala namang ice particles. Noong mga panahon yun, kinabahan din ako. Pero wala na atrasan. Target ko sa May 18 or 19, nasa summit na ako. First time kong gagawin na i-straight ko na base camp to camp 2, skipping camp 1. So anything na may first kasi na experience, it's something na you look forward to. Halos di ko na mabilang yung mga hagdan na inakit at tinawid ko. Looks easy, ha? Sa isang maling hakbang lang kasi, maaari kang malaglag sa madilim at malalim na butas. Sabi ni Lakpa Norbo, pag nahulog ka rito, kahit magsisigaw ka pa, walang makakarinig sa'yo. You cannot imagine how deep this is. If somebody fall in, it will disappear. Biruan pa dito ng mga Sherpa, pag nalaglag ka sa kribas, makakarating ka sa South Pole. Ganun to kalalim. Rest here for a while. Matapos ang ilang minutong pahinga, lakad ulit. Hanggang sa narating na namin yung Camp 2. So today is May 16. Nasa Camp 2 kami. Nasa Camp 2 ako nang mabalitaan kong nauna na sa summit si Leo. Natuwa ako dahil may Pinoy nang nakarating sa summit. Lalo lumakas ang loob ko. So ito na yung summit stage natin. Tina-target namin na by 19 makasummit sana tayo. Hopefully maganda yung panahon. One of the things na dadaling ko rin dun sa summit ay itong maliit na buto na to. At ito ay iwan ko sa summit. Maliit lang yan. So, Namulat ako ng buto, hindi ko alam kung anong buto yun. Nakatawa, may puno lang na buwabagsak. And then, prinamis ko lang na ilalaglag ko siya sa summit as a symbol na hindi ko i-give up yung dream ko. From there, in the evening, we'll start for the summit. Matapos ng isang araw na pagpapahinga ko sa Camp 2, tuloy ulit. Getting ready for Camp 3? Yep. This is it. No resting. Camp 3, South Cove, summit. Kaya ng Pinoy. Kaya sa bayan. Looks like going into space. Huh? Looks like going into the space. Yeah. It's an astronaut suit. Yeah. Okay. Mas malamig sa Camp 3 kaya mas makapal yung suit ko. Hanggang -20 ang temperature dito, katumbas nung 3 freezer. Mas marami ring ice wall na akitin. Wait. May mga panahon nga na parang hindi ko na kaya. Kahit ang ibang Sherpa, hindi maitago yung pagod.
Two more steps. What's up? Thirsty, hungry, sleepy, very tired. 2 more tough days. Papunta na kami ngayon sa Camp 4 sa South Col, ang pinakamataas na parte bago yung summit. You want to put the oxygen first. Yeah, you are. Now you need to. Mas manipis na ang hangin dito kaya mas mahirap ng huminga. Romy, let's go. Sa gitna kami ng Camp 3 at South Col. Ang dalawang obstacle na dadaanan namin ngayon ay tinatawag na Yellow Van. Yan, nasa likod ko ngayon. Kita nyo naman, medyo steep. Pag walang ganong snow, minsan mas mahirap akitin. Sa likod pa niyan, yung mas malaking bundok sa likod, yung black slab, granite, yung tinatawag na Geneva Spur. Kaya yun yung magpapahirap sa amin sa araw na ito papuntang South Col. What's up, Romy? Hey. Hindi siya masaya. Buti may auto. Nadaanan ko na yung Geneva Spur papunta South Col. Dati, pangarap ko lang madaanan na rutang to. Pero ngayon, nandito na ako. Ibig sabihin, malapit na ang summit. Halos 1,000 meters na lang hanggang summit. Pero, lalo lumalakas ang hangin. Ang lakas ng spin drift ng snow, tatama doon sa ground yung hangin, tapos magsisend ng dust of snow. Hindi ka makatingin sa kaliwa mo dahil ang lakas ng hangin. Ang sakit nga pag tumama sa balat yung snow. So ang hirap mag-navigate. Pagdating na sa Camp 4 sa South Col, tuluyan na nagit-git yung panahon. Parang may nagbabadyang snowstorm. Napaisip tuloy ako kung mararating pa ba namin yung summit. Sa loob ng 3 araw simula nang iwan niya kami sa base camp, hindi kami makakontak kay Romy sa satellite phone. Kasi ganun din tatakbo rin yung tape. Dito na lang pa base camp. Nung gabi na yon, talagang hinintay namin na makatawag siya or makaradyo dahil kinakabahan kami dahil nga masama yung panahon. Gabi-gabi, habang naghihintay sa balita kina Romy, nagvi-vigil ang aming grupo. Tahimik ang base camp. Wala kasi ang palabirong si Romy. Katuwa lang kami, nakakita lang. Arriving balcony. Very windy. Hey, Romy. This balcony? That's balcony. Okay. Narating na namin grupo yung balcony pagkatapos ng Camp 4. Inaantok at pagod pa ako pero desidido pa rin. Tutuloy ako sa summit. Sunod namin narating yung South Summit, 28,700 feet. Konti na lang, summit na. Pero masungit pa rin ang panahon. Binulungan ako ng lead Sherpa namin. We have to go faster, otherwise pag sumama yung weather niyan, we might need to turn back. So yun, medyo natakot ako. Teka, nandito na tayo. Hindi ako pwede mag-turn back. Masama pa rin ang panahon nung inakit namin yung pinakamahirap na daan papuntang summit, yung Hillary Step.
Halos 40 feet na tarik nito na bato, snow, tsaka yellow. Siguro mga last 20 meters na nakita ko na, parang alam ko na, understood na to. Imposible naman na mag-turn back pa kami kung gano'n nakalapit, di ba? Noong panahon na iyon, naghihintay lang kami sa balita mula sa tuktok. Hanggang sa makausap namin si Romy. I can't hear you! I can't hear you! Where are you right now? Naputol! Naririnig ko na sa... I'm on the summit right now. This is a friend of Romy. Konti na lang. Henry. Kaya mo yan, Romy. Konti na lang. Sa wakas, nasa summit na ako! Ipinaalam ko kay Jiggy na nasa summit na ako. Romy, base camp. Ang galing mo, pre! Kamusta ka dyan? Ano kami? Alin? Romy, mag-iingat ka pababa. Romy, mag-iingat ka pababa. Sige, mag-iingat kayong apat. Mag-iingat kayong apat. Be-break natin sa Pilipinas yung balita. Natupad ko rin yung sabi ko na dadalhin ko sa summit, yung buto mula sa Pilipinas. Ang pag-akyat ng bundok na to ay para sa lahat ng Pilipino nasa bansa man o nasa labas. Ito ay nagpapatunay na kahit anong seemingly impossible ay kaya ng Pinoy. At sana ito'y simula lamang ng mga bukas pang gagawin natin. Okay, mabuhay ang Pinoy! Sa Everest, napatunayan ko kahit gaano ka-imposible ang isang pangarap, basta may disiplina, basta may tiyaga, makakaya nating abutin. Pinatunayan ni Romy Garduse, Leo Oracion at Pastor Imata na pagdating sa tatag at galing, hindi talaga pahuhuli sa ibang bansa ang mga Pilipino. Ako po si Howie Severino at ito ang Sine Totoo.